Sa tuwing umaalis si Mark at naiiwan ako sa ospital, tanging ang nurse na si Almira ang nakakausap ko. Mabait si Almira. Kagagraduate lang niya ng kursong nursing at nag-iipon lang ng sapat na karanasan para makapag-abroad at doon magtrabaho. Alam ni Almira ang tungkol sa sitwasyon ko. 4 na gabi na akong natutulog magmula nang magising ako mula sa pagkakakomatos. Pero hindi pa rin ako dinadalaw ng panaginip. Bakit kaya? Ang naitanong ko sa kanya. Nabanggit ko na din ang alalahaning iyon kay Mark kaninang umaga nang dumalaw siya bago pumasok sa opisina. Pero gaya ng dati, sinagot niya iyon ng give it time. Sa pagkakatanong iyon, nais kong makarinig ng ibang opinyon. Kaya si Almira ang tinanong ko. Hindi ko yata masasagot ang tanong mo. Ang buong katapatan at nakangiti niyang tugon. Pasensya ka na. Wala lang akong mapaghingahan ng disappointment ko. Okay lang, naiintindihan ko. Pero mahirap po talagang sagutin ang tanong ninyo. Dahil kahit po ako, hindi ko alam kung kailan ako mananaginip o hindi. Nangiti ako sa sagot niya. Oo nga naman. Sabi nila, posible raw na sa panaginip magmanifest ang nawawala kong alaala. Napapanood ko nga sa mga palabas sa TV na nangyayari nga iyon. Naiinip na yata ako. Napakahirap ng sitwasyon ko. Naiintindihan kita. Pero huwag mong madaliin. Paano hindi ko mamadaliin? Mahirap mabuhay ng walang kahapon. Mas mahirap mabuhay ng walang bukas. Natigilan ako. Matalinhaga ang sinabi niya. Mas pareho kang meron ito. Ang nasabi ko na lang. Hindi na siya kumibo pagkaraan niyon. Tinapos niya ang pagtingin ng aking swero. Sa tuwing dinadalaw niya ako sa aking silid, parating ganon ang kanyang ginagawa. Tinitingnan ng aking swero, binabasa iyon. Naisip ko na baka dahil bagong graduate lang siya, kaya iyon lang ang allowed na gawin niya sa kanya. May iba pang nurse na kumukuha ng blood pressure ko, at iba pang vital signs. Iba din yung ginagawa ng chart ko. Pagkatapos niyang basahin ang swero ko, magpapaalam na si Almira. Kita ulit tayo bukas. Sabay ngiti sa akin. Baka umalis na ako bukas. Uuwi na ako sa amin. Bigla siyang natigilan. Napawi ang ngiti sa kanyang mukha. Gusto kong isipin na lungkot ang dahilan. Sa maikling panahon, para na rin niya akong itinuring na kaibigan, higit isang pasyente lamang. Baka kaya siya natigilan ay dahil mamimiss niya ako. Pero hindi. Higit pa doon ang nasense kong dahilan. Dahil pagkaraan ng panandaliang pananahimik, ay nagsalita siya na parang nagbibigay babala. Mag-iingat kapag lagas mo sa lugar na ito. Nagtaka ako. Bakit? Nasa panaginip ang buhay mo. Ha? Hindi na niya ipinaliwanag pa. Nagmamadali siyang lumabas ng silid. Hindi na niya nagawang isara ang pinto ng aking silid. Naging palaisipan tuloy sa akin ang babala ni Almira. At that moment, sumagi rin sa isip ko na hindi kaya may pagkabaliw si Almira kaya nagbababala ng ganun. I don't understand where she's coming nang bitiwan ang babalang iyon. It was as if, out of the blue, winarningan niya ako sa isang bagay na hindi rin naman niya ipinaliwanag. Nang hapong iyon, ipinasyal ako ni Dr. Schroeder sa labas ng aking silid. Nakaupo ako sa wheelchair habang itinutulak niya iyon ng marahan. Dinala niya ako sa mini park ng ospital kung saan nagtutungo rin ng ibang pasyenteng nagpapagaling para makasagap ng sariwang simoy ng hangin. Malaki pala ang ospital na ito, ang nasabi ko. Maswerte ka at dito ka dinala ng asawa mo kung sa ibang ospital baka hindi ka na nila nailigtas. Ilang ba ang araw akong nakakomatos, doktor? May 1 linggo rin. Sabi mo, nag-flatline ako sa heart monitor. Oo. But we immediately revive you. Utang ko ang buhay ko sa inyo. We just did our job, Lara. Mas dapat kang magpasalamat kay Mark. Parang napakalapit ninyo ni Mark sa isa't isa. Mabuting kaibigan si Mark. Natulungan din niya ako noon. Sa papaanong paraan. Sabihin na lang natin minsan may nangutang sa akin at siya ang naningil on my behalf. Hindi pa rin maliwanag sa akin ang trabaho ni Mark. Hindi namin na pag-uusapan. Likas na negosyante ang asawa mo. He's a stockbroker, a salesperson. He uses his charm para mapayas kahit ang pinaka-cynical na client. It's difficult to say no to him.
Your husband is a great negotiator. Marami raw siyang negosyo. At least yun ang sabi niya. That's why he's so busy. Negosyo ninyo, oo. Siya lahat ang nagpapatakbo. Pero ayon din sa kanya, ikaw ang kanyang alas. Ang kanyang swerte sa lahat ng ventures na pasukin niya. May kaya kami sa buhay kung ganun. Natawa si Dr. Schroeder. Hindi lang may kaya, Lara. It's an understatement of your true worth. Mayaman kayo ni Mark. Not the grand rich, I suppose. But wealthy in the sense na kahit siguro hindi kayo magtrabaho for 1 year, you could still live in luxury. May anak ba kami ni Mark? Nagbagong bigla ang reaksyon ni Dr. Schroeder sa tanong ko. He didn't saw it coming. Sasagot sana si agad, pero nagpreno. Nagdalawang isip pakawala ng sagot. Hindi niyo pa ba napag-uusapan ni Mark ang tungkol doon? Ang tanong niya. We haven't gotten that far. Funny, I was so consumed with myself. My hunger for information is so overwhelming. Ngayon ko lang napag-isip-isip ang tungkol doon. Ayaw kung sa aking manggaling, Lara. Ang sagot sa simpleng katanungan ko. Bakit? Pagtataka ko. Hayaan mong kay Mark manggaling ang lahat. May isang pangyayari sa inyong buhay na dapat siya ang magkukwento sa iyo. Kung ano man iyon, I can't hardly wait to find out. Pagdating ni Mark sa ospital that night, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Diniretso ko ang pagtatanong, may anak ba tayo, Mark? Hindi siya kaagad nakasagot, bagamat hindi na rin nabigla. Sa isang banda, inaasahan na niyang darating ang sandaling iyon na magtatanong ako tungkol sa pamilya namin. Oo, si Grace, pero hindi natin siya tunay na anak. Anong ibig mong sabihin? Ampun lang natin si Grace. Nasaan siya? Bakit hindi mo isinasama sa pagdalaw sa akin? Nagbuntong hininga si Mark. Again, I saw the glimmer of pain in his eyes as he recalled a tragedy. Mark, kinatakutan ko ang muli niyang pagsasalita. Yet I wanted to know the truth. She's dead, Lara. Parang bombang binitiwan niya ang mga salita. Sumabog yun sa aking pandinig. Dead? Kasama mo siya sa aksidente that night. Napahawak ako sa aking bibig. As I tried to control my sudden shock, memories of the accident came back on my mind like scenes from the movie. Flashes of scenes na magulo, until that crash that destroyed half of the car. And then there was blood all over. I remember whispering my daughter's name, Grace, habang unti-unti akong nawawala ng ulirat. She was sitting beside me sa front seat ng maganap ang aksidente. And she was only 7. God, she's only 7 years old, and I killed her. I cried as I suddenly remember her face, her smile, and her gentle touch. Oh my God, I killed her. I killed our daughter. Ang hagul ko habang patuloy ang pagpapaalala ng mapait na nakaraan. Don't say that, ang sabi ni Gark. Niyakap niya ako upang payapain ang pagpupumiglas kong omisyon. Pero bumitiw ako sa kanya. Why was I driving too fast that night? Ang tanong ko kay Mark. You were trying to save her. Save her from what? From the fire. Fire? What fire? Hindi mo naaalala. Help me remember, please. Pakiusap ko. There was a fire. A big fire in the house. Bahay natin? Oo. I wasn't there when it happened. Nasa trabaho ako noon. Nagmula ang sunog sa kusina. Kayo lang ni Grace ang nakaligtas sa sunog dahil pati ang dalawa nating katulong ay tinupok ng apoy. Oh my God. I still don't remember a thing about the fire. Pero habang isinasalay sa iyo ni Mark sa akin, unti-unti kong naiilarawan sa aking isipan ang malagim na pangyayari. Nagpanik ka, kaya isinakay mo sa kotse si Grace, and then you drove the car the fastest you could to get away from the fire. Then I lost control somehow. Pagdurugtong ko sa kwento, dahil natatandaan ko na ang bahaging iyon. Then we crashed sa isang truck. The pain was so real. It hurt me so much. Parang gusto ko na rin mamatay at that time. Ito ang kinatatakutan kong maramdaman mo, kaya hindi ko agad sinabi ang totoo nang magkamalay ka. Ang paliwanag ni Mark. Ako ang pumatay sa anak natin. Giit ko. Huwag mong sabihin iyan, Lara. Walang may kagustuhan sa nangyari. Mahal na mahal mo si Grace. You wouldn't do anything to hurt her. But now she's dead because of me. Aksidente ang nangyari. Wala kang kasalanan.
Marahan ay akong niyakap. Niyakap ko rin si Mark. Umiyak ako nang umiyak sa bisig niya hanggang gumaan ang aking kalooban. Nang may masmasan ako, malalaya na naming pinag-usapan ni Mark ang ilang bagay na patungkol sa aming anak. Gaya ng nauna ng pahayag ni Mark, Grace was our adopted child. Ako ang may depresya, kaya kami hindi nagkaanak ni Mark. Dahil sa tumor na dumapo sa aking ovaryo, kailangan iyong alisin kasama ng aking bahay bata. The idea of adopting a child came from Mark. Noong una raw, I refused the idea dahil nag-aalinlangan daw ako noong mag-alaga ng batang hindi naman sa akin nagmula. Pero later on, na-convince din niya ako. We went to this orphanage where memories of my childhood become alive again. Nakita ko raw di umano ang sarili ko sa isang batang babae. She was only 4 years old then. Maamo ang kanyang mukha. I particularly remembered her eyes, those big drowsy eyes na ang lungkot-lungkot. I chose Grace among the hundreds of kids na nakita namin dahil si Grace lang ang natagpuan kong may pagkakahawig sa aking childhood. Gaya ko, iniwan din ng parents niya sa tapat ng isang simbahan si Grace. Tulad ko malungkot ang naging buhay ni Grace. At 5 years old at the time, wala raw itong kaibigan sa orphanage, walang kalarto, parati lang nag-iisa. Sabi ng mga pag-alaga, loner daw si Grace. Ayon naman sa ibang mga bata, weirdo raw ito, abnormal, baliw. Walang basihan ang mga iyon, kaya hindi ko raw kinonsider na hadlang ang mga bagay na iyon para ampunin si Grace. Mabilis ang naging proseso ng papeles. Naiuwi agad namin sa bahay si Grace. Tahimik na bata si Grace, pero nakuha mo agad ang loob niya. Pagpapatuloy ni Mark, naging close kayo kaagad. Nangiti ako sa alaala. Hindi ko man makita sa aking isipan vividly ang pangyayari, pero nararamdaman ko yung pamilyar na hagod ng emosyon habang ipinapaalala sa akin ni Mark ang mga bagay-bagay na iyon. You were inseparable, the two of you, and I haven't seen you so happy. Yes, I remember. Habang sa isipan ko, nakikita ko ang image namin ng Grace. We were laughing habang binabasahan ko siya ng paborito niyang libro. Pero hanggang doon na lang ang alaala. Pagbaling ko kay Mark, nakita kong may luha na din sa kanyang mga mata. Pinahira niya iyon agad, but I guess he sensed immediately. I know I can feel it. You miss her too, sabi ko. I do. Thank you, Mark. For what? For not blaming me sa pagkawala ng ating anak. As I've said, walang may kasalanan sa nangyari. Walang may kagustuhan iyon. Aksidente ang lahat, Lara. Tatandaan mo yan. Aksidente ang lahat. Later on ko nilang natuklasan na walang